Taiwan handa na sa digmaan laban sa China. Matagal nang nagtitimpi ang Taiwan sa harap ng patuloy na pang-iipit ng China, pero ngayon ay ibang klaseng tapang na ang ipinapakita nila. Habang lumilipas ang panahon ay mas lalo nilang pinaghahandaan ang posibilidad ng isang matinding digmaan. Sa kabila ng laki ng agwat sa lakas ng militar ay hindi basta-basta sumusuko ang Taiwan. Pero sa gitna ng matinding tensyon, kaya nga ba nilang makalaban ng mag-isa? At ano-ano ang mga hakbang na ginagawa nila para ipaglaban ang kanilang kalayaan? Tara, alamin natin ang buong detalye. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Matagal nang nagtitimpi ang Taiwan kahit ilang beses na silang iniipit ng China. Pero habang lumilipas ang panahon ay hindi na nila kayang palampasin ang lahat ng ito. Matapos ang napakaraming taon ng pagtitimpi at pag-iwas sa kahit anong gulo, ngayon ay hayagan na nilang pinaghahandaan ang posibilidad ng isang matinding digmaan laban sa China. Isang napakalaking pagbabago ito kung ikukumpara sa mga nakaraang taon kung saan mas pinipili pa nila noon ang manahimik kahit na paulit-ulit silang binabantaan ng mga barkong pandigma ng China na palihim o lantaran ng lumilibot sa kanilang mga karagatan at ng mga military aircraft na walang takot na lumalabag sa kanilang himpapawid. Ngayon ay ibang klaseng Taiwan na ang humaharap sa China dahil imbes na umatras, sila ay nagsasanay na. Bumibili ng mga modernong armas at tahasan ng inilalatag ang kanilang mga tinatawag na red lines na nagsasabing may mga hangganang hindi nila hahayaang lampasan ng kahit sino man. Dahil dito ay natural lamang na itanong natin, ano-ano na ba ang mga hakbang na ginawa ng Taiwan? At paano kaya nito mababago ang isa sa mga pinakadelikado at pinakasensitibong tensyon sa buong mundo? Kung susuriin ng mabuti, ay makikita agad na napakalayo ng agwat sa sukat at lakas ng dalawang panig. Ang China, na may mahigit 2 milyon na aktibong sundalo at 500,000 reservists, ay halatang may napakalaking kalamangan kumpara sa Taiwan na may 200,000 aktibong sundalo lamang. Kahit pa sinusuportahan sila ng humigit kumulang 1,600,000 na civilian volunteers na handang tumulong sa oras ng kagipitan. Sa usapin naman ng mga tangke at artillery ay mas ramdam ang kalamangan ng China dahil mayroon silang 6,800 na tangke at 3,400 na self-propelled artillery units. Samantalang ang Taiwan ay may halos 888 na tangke lamang at 488 na self-propelled artillery units. Gayun din naman, ang China ay may 234 na barkong pandigma at 61 na submarines. Samantalang ang Taiwan ay meron lamang 26 na barko at 4 na submarine at 3 pa rito ay galing pa noong 1980s. Sa himpapawid naman ay hindi rin makatarungan ang laban. May higit 3,000 eroplano ang China, kabilang na ang pinakabagong J-20 stealth fighters, habang ang Taiwan ay may 761 na eroplanong karamihan ay ni-upgrade na F-16 mula Amerika. Pagdating naman sa usaping pinansyal ay lalo pang lumalaki ang agwat. Noong 2024 ay pumalo sa $408 billion ang defense budget ng China, habang ang Taiwan ay may halos $19 billion lamang. At habang tumatagal ang panahon ay lalong lumalawak ang pagitan nila sa kakayahang magpalakas ng militar. Mula pa noong unang panahon ay itinuturing ng China na ang Taiwan ay bahagi ng kanilang teritoryo. Para sa kanila, hindi na usapin kung mangyayari ba ang muling pag-angkin sa isla, kundi kung kailan ito magaganap at kung kakailanganin man ang dahas para dito, ay handa silang gawin iyon. Kung hindi dahil sa tulong ng Amerika na bagamat opisyal na kumikilala sa tinatawag na One China policy, ay sa tunay na buhay ay palihim na sumusuporta sa Taiwan, ay baka matagal nang nilusob ng China ang isla. Subalit nitong mga huling buwan, lalo na nang maupo si Donald Trump bilang bagong pangulo noong January 2025, ay napansin ng marami na tila nagbabago na ang posisyon ng Amerika pagdating sa usapin ng Taiwan. May mga palatandaan na baka hindi na sila basta-basta magpadala ng sundalo kung sakaling salakayin ng China ang isla. Bukod dito, naantala rin ng pagdating ng mga armas na nagkakahalaga ng humigit kumulang $20 billion na binili ng Taiwan mula 2021 hanggang 2023. Ayon sa mga ulat, inuuna ng Amerika ang kanilang suporta sa mga digmaan sa Ukraine at Middle East kung kaya't na-delay ang mga kontrata para sa Taiwan. Ngunit habang abala ang Amerika sa ibang bahagi ng mundo, ay nakita ito ng China bilang isang malaking pagkakataon para lalong paigtingin ng kanilang pang-iipit.
Sunod-sunod ang isinagawang military drills sa paligid ng isla habang sabay-sabay na lumalakas ang tinatawag na gray zone aggression, isang klase ng pressure na hindi pa naman tahasang digmaan ngunit may matinding epekto sa seguridad at katatagan ng Taiwan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, imbes na umatras o sumuko ay mas lalong nagpatatag ang Taiwan. Sa pamumuno ng bagong halal na pangulo na si Lai Ching-te ay ipinakita ng bansa ang kanilang tapang. At kung babalikan natin ang kasaysayan, matapos ang pagtatapos ng Chinese Civil War noong 1949 ay hindi na muling nasakop ng Beijing ang Taiwan. Si Chiang Kai-shek matapos matalo sa kamay ni Mao Zedong ay tumakas patungong Formosa na kilala natin ngayon bilang Taiwan at doon niya itinayo ang bagong pamahalaan. Subalit sa mata ng China, kailanman ay hindi naging hiwalay ang Taiwan, kundi isa lamang itong rebelding lalawigan na dapat bumalik sa kanilang kapangyarihan. Matagal ding naging mainit ang alitan ng kuomintang sa Taiwan at ng Communist Party sa mainland. Pero unti-unting lumamig ang tensyon noong panahon ni Pangulong Ma Ying-jeou. Sa kanyang pamumuno ay nagkaroon ng 23 kasunduan sa pagitan ng Taiwan at China at karamihan dito ay nakatuon sa pagpapabuti ng kalakalan at public safety. Ngunit nag-iba ang takbo ng mga pangyayari noong 2016 nang mahalal si Tsai Ing-wen mula sa Democratic Progressive Party. Tinanggihan niya ang tinatawag na 1992 Consensus na isang kasunduan na nagsasabing may iisang China pero maaaring magkaiba ang interpretasyon. Sa halip ay mas pinili ni Tsai na palakasin ang ugnayan ng Taiwan sa mga bansang tulad ng Amerika at Japan, habang sabay na kinukwestiyon ang mga economic agreements na lalo lamang magpapalapit sa kanila sa mainland China. Sa katunayan, naniniwala si Tsai na sa panahon ng kanyang pamumuno ay hindi basta-basta kakayanin ng China ang pagsalakay, lalo na't marami silang kinahaharap na problema sa loob ng bansa at may matinding pressure din mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Pero hindi nagustuhan ng Beijing ang matatag na paninindigan ng Taiwan, kung kaya't sunod-sunod ang mga ginawang hakbang ng China para pahirapan sila. Mula sa pananalita, mga hakbang pang-ekonomiya hanggang sa mga military drills na naglalayong takutin ng isla. At habang ginagawa ng China ang lahat para igupo ang loob ng Taiwan ay hindi naman nagpatinag si Tsai. Kada taon ay patuloy niyang tinaasan ng pondo para sa militar, pinalawak ang kakayahan ng bansa na gumawa ng sarili nilang submarine at pinatibay pa ang sistema ng kanilang mga reservists sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang bagong agency na tinawag na All-Out Defense Mobilization Agency. Bukod pa rito, pinalawig din nila ang mandatory military service mula sa dating 4 na buwan patungong isang buong taon para sa lahat ng lalaking nasa edad 18 hanggang 36. Pero lalo pang tumindi ang tensyon noong dumalaw si dating US House Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan noong August 2 at 3 ng taong 2022. Bago pa man siya makalapag ay nagpadala na ang China ng mga drones sa Dongyin Island ng Taiwan noong July 28 na isang makasaysayang hakbang dahil iyon ang kauna-unahang beses na gumamit ang China ng unmanned aerial vehicles laban sa isla. Matapos nito ay sunod-sunod ang naging kilos ng China. Nagsagawa sila ng malalaking military drills, nagpatupad ng mga trade sanctions at pinilit pang ihiwalay ang Taiwan mula sa ibang mga bansa sa pamamagitan ng diplomatic isolation. Paglapag ni Nancy Pelosi sa Taiwan noong August 2 ay mabilis na kumilos ang China para magpakita ng lakas. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Kaagad silang nagpalipad ng mga eroplano ng kanilang hukbong militar, ang People's Liberation Army, papunta malapit sa gitna ng Taiwan Strait. Kasabay nito ay kinansela rin ang maraming flight ng mga sibilyan sa iba't ibang airport sa Fujian Province. Dahil sa sabay-sabay na kilos na ito ay malinaw ang gustong ipakita ng China. Nililinis nila ang himpapawid para maghanda ng pwesto kung sakaling kailangan nilang maglunsad ng operasyon. Sa madaling salita, gusto nilang takutin si Pelosi at pilitin itong umurong sa kanyang pagbisita. Pero kahit gaano sila kaagresibo ay hindi nila nagawang takutin si Pelosi. Nagpatuloy siya sa kanyang plano kaya napilitan ng China na magpatuloy na rin sa mas seryosong aksyon. Dahil hindi nila napigilan si Pelosi ay agad silang nagsimula ng sunod-sunod na military operations. Noong August 4 ay nagpaulan sila ng mga totoong rocket at missile sa paligid ng Taiwan na nagpapakita na hindi lang sila puro banta kundi handa rin silang kumilos. Mula August 4 hanggang August 7 ay nagpatuloy ang mga malalaking military exercises ng China sa paligid ng isla, kasabay ng mas madalas na pagpasok ng kanilang mga eroplano sa himpapawid ng Kinmen at Matsu, dalawang isla ng Taiwan na sobrang lapit sa mainland.
At habang ginagawa nila ang mga hakbang na ito, ay kumalat din ang matinding disinformation mula sa China para palabasin sa buong mundo na sila ay mas malaki at mas malakas kaysa sa tunay na nangyayari. Ngunit sa paglipas ng mga buwan ay hindi humupa ang tensyon. Sa halip ay lalo pa itong tumindi noong March at April ng taong 2023. Ito ay matapos dumaan si Pangulong Tsai Ing-wen sa Amerika at nakipagkita kay Kevin McCarthy, ang bagong Speaker of the House na pumalit kay Nancy Pelosi. Hindi rin pinalampas ng China ang pagkakataong ito para ipakita ulit ang kanilang galit, pero sa pagkakataong ito ay mas pinili nilang maging mas maingat at planado ang bawat galaw. Samantala, isa sa mga hakbang nila ay ang pagplano ng isang 12 araw na pagbisita sa China ni dating Taiwan President Ma Ying-jeou. Hindi basta ordinaryo ang ginawa nilang ito. Noon kasi sa panahon ni Ma ay mas maayos ang relasyon ng Taiwan at China, kaya malinaw ang gustong ipakita ng Beijing. May mga Taiwanese leader na handang makipag-usap ng mahinahon. Kasabay ng pagkilos na ito ay gumawa rin ang China ng paraan para tanggalin ang isa sa mga kaunting kaalyado pa ng Taiwan, ang Honduras. Ayon sa mga ulat, inalok nila ang Honduras ng halos $2,950 million kapalit ng pagtalikod sa Taiwan at paglipat ng suporta sa China. At sa panahon ni Tsai ay ito na ang ikasyam na bansang bumitaw sa Taiwan. Kabilang sa mga naunang kumalas ang São Tomé and Príncipe, Panama, El Salvador, Dominican Republic, Burkina Faso, Solomon Islands, Kiribati at Nicaragua. Kung babalikan naman ang mga nakaraang taon, noong panahon ni Pangulong Chen Shui-bian ay ilang bansa rin ang nagpalit ng kaalyado at lumipat sa China. Kabilang dito ang North Macedonia, Liberia, Dominica, Vanuatu, Senegal, Grenada, Chad, Costa Rica at Malawi. Habang sa panahon ni Ma Ying-jeou, ang Gambia naman ang kumalas. Sa pinakahuling balita, sumali na rin ng nauru sa mga bansang iniwan ng Taiwan. Kahit maliit lang ang mga bansang ito, bawat isa sa kanila ay may mahalagang boto sa United Nations General Assembly. Kaya bawat paglipat nila ay nagpapalakas sa posisyon ng China sa buong mundo. Ngunit habang nangyayari ang mga diplomatic movements, ay hindi rin pinabayaan ng China ang propaganda laban kay Tsai. Pinadami nila ang mga bayarang pro-China protesters na sumugod sa mga hotel at events ni Tsai sa Amerika para manggulo at sirain ang imahe niya. Bukod pa rito, pinarusahan din nila ang mga institusyon sa Amerika na tumanggap kay Tsai bilang bahagi ng pagpapakita ng galit nila. Kaya habang lumalala ang tensyon, ay pinakita rin ng militar ng China ang kanilang lakas. Naglunsad sila ng 7 araw na military exercises sa 7 magkakaibang lugar sa paligid ng Taiwan. Sa isang araw ay naitala ang presensya ng 12 barko ng PLA Navy at 71 military aircrafts. Subalit hindi pa doon natapos ang pagpapakita ng puwersa. Nagpalipad pa sila ng ballistic missiles kung saan 5 sa mga ito ay bumagsak sa exclusive economic zone ng Japan. Sa pagkakataong ito ay hindi na sila nagbigay ng detalyado at maagang babala tungkol sa location ng military drills. Sinimulan nila agad ang operasyon sa mismong araw na inanunsyo ito na lalong nagpakita kung gaano sila kaseryoso. Pagkatapos nito ay hindi na nawala ang tensyon. Sa halip ay lalo pa itong lumala lalo na nang manalo si Pangulong Lai Ching-te noong May 2024 matapos ang isang makasaysayang 3rd consecutive win ng Democratic Progressive Party. At noong May 15 ay formal nang nagpaalam si Tsai sa kanyang termino sa pamamagitan ng isang makulay at makasaysayang parada ng mga drag queens sa loob ng Presidential Office Building. Ngunit makalipas lamang ang 2 araw ay sumiklab ang kaguluhan sa loob ng Taiwan Legislature. Nagbatuhan ng insulto, nagkasuntukan at nagtulakan ang mga mambabatas dahil sa isang panukalang batas na magpapalawak ng kapangyarihan ng pamahalaan para suriin ang mga desisyon nito. Sa labas naman ng gusali ay daan-daang libo ang lumahok sa malalaking kilos protesta. At pagdating ng May 20, sa mismong araw ng inauguration ni Lai, ay muling nagpakita ng lakas ang China. Nagpalipad sila ng mga fighter jets at nagpadala ng mga barko sa paligid ng Taiwan bilang malinaw na pagpapakita ng banta. Para bang sinasabi nilang kaya nilang maagaw ang kontrol anumang oras kung gugustuhin nila. At mula noon halos bawat kilos ni Pangulong Lai, mapatalumpati man o desisyon, ay laging sinasabayan ng mabilis na galit at aksyon mula sa China. Isang patunay dito ang inilunsad nilang military drills noong October 14, 2024 na pinangalanan nilang Joint Sword 2024B ayon sa China. Ang layunin daw ng military exercises na ito ay para magbigay ng matinding babala sa mga tinatawag nilang Taiwan Independence Forces.
Kahit na ayon sa maraming analyst ay mahinahon naman ang mga naging pahayag ni Lai noong National Day ng October 10 at sa isang pagdiriwang noong October 5 ay hindi ito naging sapat para mapigil ang galit ng Beijing. At bago pa matapos ang taon, mula December 9 hanggang December 11 ay naglunsad ang China ng pinakamalaking military operation sa paligid ng Taiwan mula pa noong 1996 Taiwan Strait Crisis. Ayon kay Sun Lifang, tagapagsalita ng Taiwanese Ministry of National Defense, napakalawak ng saklaw ng kilos ng China. Dagdag pa ni Xie Jisheng, Deputy Chief of Staff for Intelligence ng Taiwan, umabot ang mga barko ng China mula First Island Chain hanggang Second Island Chain. Tinatayang halos 70 barko ang lumahok sa nasabing operasyon. At tulad ng dati ay walang kahit anong abiso bago nila sinimulan ang kilos nila. Kahit paulit-ulit na tinatakot at pinipressure ng China, ay hindi natinag si Pangulong Lai Ching-te. Sa halip na umatras ay lalo pa siyang naging matapang sa kanyang mga hakbang. Noong February 14, 2025 ay tahasan niyang tinawag ang China bilang isang dayuhang puwersang mapanira at naglatag siya ng 17 na bagong panukala para palakasin ang pambansang seguridad ng Taiwan. Layon ng mga bagong hakbang na ito na mas mapatatag pa ang depensa ng bansa laban sa banta ng China. Hindi nagtagal mabilis na gumanti ng pahayag ang Beijing. Tinawag nila si Pangulong Lai bilang isang tagapagwasak ng kapayapaan sa Taiwan Strait at tagalikha ng krisis. Pero kahit matindi ang reaksyon ng China, ay hindi natinag ang Taiwan bagkus ay lalo pang pinatibay ang mga hakbang upang maprotektahan ang kanilang kalayaan. Kung titingnan nating mabuti, makikita natin na kabilang sa mga bagong panukala ni Pangulong Lai, ang isa sa mga pinakakontrobersyal, ito ang pagbabalik ng military court system. Layunin ng hakbang na ito na sugpuin ang dumaraming gray zone attacks ng China, kung saan palihim silang sumusubok na pasukin at impluwensyahan ng gobyerno, militar at lipunan ng Taiwan. Sa ilalim ng planong ito ay lilitisin at paparusahan ang mga krimen tulad ng sedition, pagtulong sa kaaway, paglabas ng sensitibong impormasyon, pagpapabaya sa tungkulin at pagsuway sa utos. Kasabay rin ng pagbabagong ito ay isinusulong ang mas mahigpit na mga patakaran pagdating sa retirement benefits at sa pagbibigay ng parusa sa mga militar na nagpapakita ng katapatan sa China. Pinalalakas din ng background check para sa mga Taiwanese, lalo na ang mga sundalo, empleyado ng gobyerno, at mga guro na humihingi ng identification documents sa China. Bukod dito, may plano rin na higpitan ang pagkuha ng permanent residency para sa mga Chinese nationals sa Taiwan at baguhin ang proseso ng paninirahan para sa mga galing Hong Kong at Macau. Sa unang tingin ay maaaring mukhang maliliit lang ang mga hakbang na ito. Pero kung iisipin natin ng mabuti, lumalaki na talaga ang problema ng pagpasok ng China sa loob ng Taiwan. Nitong 2025 lamang ay ilang kilalang miyembro ng Democratic Progressive Party o DPP ang nadawit sa mga kaso ng espiya. Isa na rito si Zheng Chuying, isang dating assistant ng ilang mambabatas ng DPP. Noong buwan ng March, siya ay pansamantalang pinalaya matapos magpiyansa habang iniimbestigahan ng umano'y pagre-recruit sa kanya ng mga agents ng Chinese intelligence nang bumisita siya noon sa mainland. Sa sumunod na buwan ng April, isa pang dating assistant ang naaresto, si Ho Jianqi, na dating nagtrabaho sa ilalim ni dating Foreign Affairs Minister Joseph Wu. Pinaghihinalaan siyang nakipagsabuatan sa China habang siya ay nasa pwesto pa. Hindi rin nakaligtas si Huang Chujing, isang dating assistant ng isang councilor mula sa New Taipei City. Base sa investigasyon ng mga prosecutor, hindi lang siya mismo ang sangkot kundi nag-recruit pa raw siya ng iba pang tao. Kabilang sa mga nadawit ay sina Chu Shiyuan na dati namang Deputy Director ng Taiwan Foundation for Democracy at si Wu Xiangyu na nagsilbing sekretary ni Pangulong Lai noong siya ay Vice President pa lamang at naging consultant din sa Presidential Office. Ngunit hindi lang sa mga opisyal ng gobyerno umiikot ang gray zone tactics ng China. Inihain din ni Pangulong Lai ang isang malaking hakbang para palakasin ang depensa ng bansa laban sa cognitive warfare at mga banta sa cybersecurity. Gamit ang AI, internet at iba pang online tools ay layunin ng Taiwan na kontrahin ang propaganda ng China na matagal nang ginagamit upang baguhin ang pananaw ng mga Taiwanese. Gusto ng China na mawalan ng tiwala ang mga tao sa sarili nilang bansa at unti-unti silang kumbinsihin na pagsamahin na lamang sila sa China. Subalit taliwas sa inaasahan ng Beijing, hindi bumigay ang mga Taiwanese, bagkus lalo pa silang tumibay.
Base sa isang survey noong 2024, lumabas na halos 76% ng mga Taiwanese ang nagsasabing sila ay Taiwanese at hindi Chinese. 9% lang ang naniniwala na pareho silang lahi ng mga taga-China. Bagamat mayroon pa ring mga grupo ng oposisyon na naniniwala na dapat makipag-ayos sa mainland, ay hindi maikakaila na tatlong magkasunod na eleksyon ang napanalunan ng DPP. Isa itong malinaw na patunay na mas pinapahalagahan ng mga Taiwanese ang kanilang kalayaan at demokrasya kaysa sa ano paman. Samantala, hindi rin tumigil ang China sa kanilang mga kilos. Noong buwan ng April ay iniulat ng Taiwan National Security Bureau na sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay nakapagtala na sila ng mahigit 510,000 na insidente ng controversial information na ikinalat ng Chinese Communist Party online. Ito ay mas mataas kumpara sa 442,000 na insidente na naitala noong unang quarter ng 2024. Ayon sa ulat, ginagamit ng China ang mga sensitibong issue para pag-awayin ng mga Taiwanese. Halimbawa, ikinalat nila ang issue tungkol sa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company na nag-anunsyo ng karagdagang $100 billion na investment sa Amerika. Target ng mga kampanya ng propaganda ang social media platforms gaya ng Facebook, kung saan nadiskubre ang mahigit 3,600 na kahina-hinalang account. Maliban pa rito, aktibo rin sila sa mga local platforms gaya ng PTT, Dcard, X at lalo na sa TikTok. Dagdag pa dito, ginagamit ng China ang kanilang state-run media, private accounts, cyber armies at mga PR firms para manipulahin ang opinyon ng publiko. Malaki rin ang pagtaas ng paggamit nila ng AI para lumikha ng mga fake news at kumalat ito online. Ngunit hindi rin nagpapahuli ang China pagdating sa cyber attacks. Simula pa lang ng 2024 ay naitala ng Taiwan ang average na 2,100,000 na cyber attacks kada araw at karamihan sa mga ito ay galing sa China. Isa sa mga pinakamatinding tinamaan ay ang healthcare sector, kung saan maraming ospital ang na-target ng ransomware attacks at maraming sensitibong impormasyon ng mga pasyente ang ninakaw at ibinenta sa mga online forums. Subalit hindi lang sa internet gumagalaw ang mga hakbang ng China. Hindi lang sila nanggugulo sa mga social media o mga website. Maging sa mismong loob ng gobyerno ng Taiwan at sa kanilang national defense ay palihim din silang kumikilos. Ninakaw nila ang maraming mahahalagang impormasyon tapos pinalalabas nila ang mga ito sa mas exaggerated na paraan para magdulot ng takot at pagdududa. Hindi nila ito ginagamit para sa simpleng paninira lang. Paulit-ulit din nila itong binibenta at pinalalaganap para sirain ang tiwala ng mga mamamayan sa sarili nilang gobyerno. Dahil dito ay hindi na lamang basta simpleng depensa ng teritoryo ang laban para sa Taiwan. Kailangan din nilang protektahan ang isipan at damdamin ng kanilang mga mamamayan laban sa mga ginagawang panlilinlang ng China. Kaya naman dito pumapasok ang malaking kahalagahan ng 17 na hakbang na inilunsad ni Pangulong Lai. Hindi lang ito planong para sa pisikal na depensa ng bansa. Isa itong mas malawak na hakbang na ang layunin ay durugin ang taktika ng China na unti-unting bumabasag sa loob ng Taiwan mismo. Pero kung pag-uusapan na ang aktwal na labanan, ay doon natin makikita na hindi ganoon kadali ang sitwasyon. Malinaw ang katotohanan na napakalaki ng agwat sa lakas ng militar ng China kumpara sa Taiwan. Kahit pa sabihing may suporta sila mula sa Amerika, nakilala bilang may pinakamalakas na puwersang militar sa buong mundo, ay napakahirap pa rin ng laban. Ipinakita ng pinakahuling malawakang military drills ng China na kaya nilang harangan ng Taiwan mula sa himpapawid at karagatan sa loob ng matagal na panahon. Ayon pa sa mga eksperto tulad ng mula sa Rand Corporation, kung sakaling lusubin ng China ang Taiwan ay aabutin pa ng halos 90 days bago makarating ang sapat na lakas ng Amerika para maibasura ang pagsakop. Hindi rin biro ang 3 buwan ng pagdepensa habang patuloy ang pag-atake. Kung iisipin mo, ang China ay nasa 140 miles lamang ang layo. Napakalapit lang nila sa isa't isa. Habang ang Amerika ay kailangan pang tawirin ng buong Pacific Ocean bago makarating ng tulong. Kaya naman napakahalaga para sa Taiwan na makayanan ang unang yugto ng labanan ng mag-isa. Gayunpaman, marami pa rin ang naniniwala na may pag-asa ang Taiwan na tumagal sa isang ganitong uri ng laban. Kung ikukumpara, para silang si St. George na humaharap sa isang dambuhalang dragon, maliit ngunit may matalim na espada at matibay na paninindigan. Hindi sila agad matitinag. Kaugnay pa nito isang malaking dahilan kung bakit mahihirapan ng China ay ang heograpiya ng Taiwan. Hindi patag ang kalupaan dito, mabundok at magaspang ang mga daanan, lalo na sa paligid ng mga lungsod.
hindi madaling lusubin ng mga sundalo o mga military vehicles. Bukod pa rito, kakaunti